Ilang gabi na raw na hindi makatulog itong si Angel, mga kapatid. Bukod daw kasi sa regalong third eye na meron ito, ay aminado raw na nakakakita siya ng mga premonition o mga bagay na hindi pa nangyayari. Pero ang biyayang ito raw ng premonition ay mas lalo pa raw tumindi dahil napapadalas na nakakakita siya ng iba't ibang mga insidente na siya lamang nga ang nakakaalam. Hanggang ngayon, hindi po alam nitong si Angel kung sumpa nga ba ito o biyaya ang pagkakaroon ng third eye. Kaya naman sa pagkakataong ito, kausapin nga po natin mula sa Malolos, Bulacan, itong si Angel. Angel, magandang tanghali sa'yo. Hi po, magandang tanghali Mm. po sa inyong lahat. Oh, ayan. Alam mo ha, naku, maraming salamat. Alam nyo kasi kapag ka ganitong mga tipo ng usapan, Angel, naintindihan mo naman. Kahit dyan sa yung mga nakikwentuhan, mga nakakausap, merong mga hindi naniniwala sa mga Opo. sinasabi mo paminsan-minsan. Tama? Opo, Oo. actually, meron po madalas. Oo, kaya uunawain na lamang din natin sila. Pero ang gusto ko sana mangyari, kwentuhan mo nga kami. Kailan mo ba nalaman, kailan ba nagsimula na ma-realize mo na meron kang gift ng third eye at sino ang nagsabi sa'yo na alam mo may third eye ka? Yan. Sige nga Angel, paano ba Mhm. yung nalalaman? Nag-start kasi siya, bata pa lang ako, nakakakita na po talaga ako. Like, I think I was only 6 years old kasi Mhm. grade 1 ako that time. Mhm. Tapos, marami na ako nakikita ang iba-ibang klase ng mga bad spirits or demons. Like, a white lady, black lady, mga hindi nakikita ng mga normal. But normally, ang nakikita ko talaga is white lady. Yun Mhm. talaga yung kadalasan. Kasi sa mismong loob ng bahay namin, meron doon white lady na nakatira na everyday, almost everyday, Mhm. nakikita ko siya. And actually, merong nagbabantay sa akin na hindi ko naman alam na bantay ko pala siya. Mhm. Meron lang nagsabi sa akin, she's one of a psychic medium na Mhm. nakilala ko just last 2023. Mhm. And sinabi niya sa akin na meron daw babae from our old house, dun sa mismong bahay namin nung bata ako, Mhm. na galing sa isang malaking puno ng narat na sumama sa akin up until now kasama ko. Which Mm. is, opo, nag-make sense siya kasi lagi ko din naman nakikita yung babae na yon. And at the same time, kapag matutulog ako, lagi talagang merong nakabantay. Like, nakatayo talaga sa paanan Mm. ko. Nakikita mo? Gabi-gabi yon. Nakikita mo siya. Merong Opo, mukha? nakikita ko po Merong talaga mukha? siya. Kasi kanina, Wala, doon sa nagkwento sa amin, wala raw mukha eh. Buhok yes, lang, wala po yes. siyang mukha. Oh, may... It's like just Mm. a blurred lang po yung face, Mm-mm. but you can see na babae siya kasi naka-wear siya Mm-mm. ng white dress. Oo. Meron din, actually kasi dalawa sila eh. May isa pa na para lang siyang anino, like itim lang talaga siya, Mm. na figure ng lalaki. Figure naman ng lalaki. So ganito, yan, sa Opo. mga kulay nga tayo, since ikaw naman ay, kumbaga, hindi lang puro observation yung ginagawa mo, may kinausap ka. 'Di ba? Meron kang inalam mo eh kung ano ba itong mga nangyayari, ano ba 'to nakikita mo. Sabi mo nga may nakausap ka pa na medium nung Opo. 2023, tama? Ano yung Opo. pinagkaiba-iba ng kulay? Kasi 'di ba merong white lady. Opo. Pagka ba white lady, mabait yan. Dadaan lang yan. Magpapakita lang yan. At pagka black lady, Opo. naku, nakakatakot yan. Tapos ito, may Opo. sinasabi ka na black figure naman ng lalaki. Ano naman ito? Mga Opo. dati ba silang tao? Sabi mo kasi, yung white lady na pumupunta sa'yo at nagbabantay sa'yo galing doon sa puno ng nara sa inyo, at Mhm. ano ba siya? Tao ba siya? Or elemento nga na hindi natin ma-explain? Ang sabi kasi sa akin ng psychic medium na nakausap ko, ang sabi po niya, yung babae daw na sumama po sa akin, yun daw po yung nagkagabay po sa akin. More Mhm. of like,
siya yung naging swerte ko Mhm. sa buhay. Kasi, which somehow, naniwala ako kasi nga po, magmula talaga bata ako, I felt na iba talaga yung ano sa akin ng Lord. Like, Mm. parang madali po lahat ng bagay para sa akin. Like, Ah. kung may gusto ako, once na I set that, I can easily get it. Mm. Parang hindi siya naging mahirap for me. Na parang yung So, iba, hirap na hirap, talagang pinagpapawisan. Pero sa'yo, iniisip mo, tinatrabaho mo naman, pero konti lang, hindi pa effort na effort, nakukuha mo na agad. opo, ganun po Mm. yung ano niya sa akin. Oo. Pero not And then, necessarily dating residente yung ano o dating nakatira doon sa tinitirikan ng bahay ninyo. Hindi raw siya hindi po, tao hindi po. na nandun. Okay. Opo. Parang spirit, ganun ba yun? Ang ano po kasi is, demon po sila na parang nanggagaya po ng ano or ng tao. Parang doppelganger? Parang, O hello hindi po. naman. Doppelganger ba? Di ba? Ganun yun? Hindi po sa Hindi. doppelganger eh. Mm. Ang nakaano po kasi is, there are demons na nag-aan yung tao. More Mm. of like to deceive us para kunwari isipin po natin na kamag-anak po natin sila or Mm. they are someone from the past na hindi po makatawid. So, mga demonyo po sila na nagaan yung tao or mga elemento po Pero na masasabi ba lumalabas. natin? Masasabi ba natin itong nagbabantay sa iyo kamo, tinutulungan ka eh. So demonyo pa ba Opo. siya? Mabait siya eh. Yun nga po eh. Oh. Actually, yan din po yung malaking question sa isip ko kasi Oh. since nakakita na po ako ng black and white lady and Mm. I experienced kung ano po yung kaya nilang gawin sa buhay ko. Because Mm. there was one time na black lady naman po yung nakatira sa nilipatan naming bahay. Mm. And sobrang parang we were like in a hell nung nakatira kami doon kasi doon po talaga na nangyari yung naibenta namin lahat ng gamit namin. Mabigat. We barely Oh. eat. Opo, lahat Mm. kami hindi nawalan ng sakit. Mm. Yun po, so parang na-experience ko po kung ano yung difference nilang dalawa, kung sila yung kasama mo sa loob ng bahay. Mm. Kaya masasabi ko po talaga na din na yung white lady na lagi kong nakikita is mas magaan po siyang kasama kung ikukumpara mo po Oo. dun sa ibang Mas magaan. may Tapos kulay sabi mo nga Angel, may ano pa, kumbaga parang natutulungan ka pa yata. Opo, Oo. Ayan. actually. Ano naman itong sinasabi mo na para may figure ng lalaki na nagpapakita naman sa'yo? Opo, iyan naman po, nagsimula po yan nung college na po ako. Kasi nag-aral po ako sa Manila. So, nung pandemic, umuwi po ako ng Cavite ulit. Tapos, nung nag-start po yon doon sa bahay na nilipatan po namin. Kasi nag-rent lang po kami ng bahay po doon ng time po na yon. So, I had to go back to Cavite. Tapos, doon sa kwarto ko po, nag-start po yon na every time na pagbalik ko po doon, na matutulog na po ako, lagi po siyang nakatayo din doon sa paanan ko. Minsan lumalapit po siya sa may gilid ko. Pagka ganun po, nag-aano na lang ako. Pag minsan po kasi, duwag po kasi talaga ako. Aha. So, pero since bata pa nga lang po ako, nakakakita na ako, eventually, I kind of embraced it already. Pero pag sobrang lapit sa akin, nakakaramdam pa rin po ako ng takot from time to time. Anong So, ang ginagawa mo? ginagawa ko, Oh. ang ginagawa ko lang po noon, minsan kinakausap ko po, minsan naman, hinahayaan ko, tapos nilalakasan ko yung volume ng pinapanood ko, kunwari sa TikTok or sa YouTube, para lang hindi ko maano na nandiyan siya sa harapan ko. Okay. Pero, syempre, kapag ka tuloy-tuloy nga na nangyayari ito, hindi ka ba nagtanong sa mga relatives mo, sa pamilya ninyo, meron din ba sa inyo na nakakakita ng ganito o ako lang? At bakit ako? Opo. Actually, yung lola ko nakakakita din po sa tinanong ko po pero hindi rin po nila alam yung sagot. Pero yung lola ko before, tinry po niyang ipasara yung third eye ko. Oh, yan. Kasi nga po, opo. Tapos, pinanalangin lang po ako nung
albularyo po. I can say na albularyo po yun. Mm-mm. Tapos, meron lang po siyang pinahid sa noo ko. Tapos, pinanalangin niya po. But I don't think na nag-work po iyon. Kasi, even after po nun, nakakakita pa rin po ako eh. Nakakarinig pa din po ako ng mga boses. Nakakaramdam pa din po ako. Mm-mm. So, Pero- but actually, mas lumala po eh. Mm-mm. Pero ikaw, Angel, nagdarasal ka? Opo. Oo, madasalin ka naman. Sabi mo na may mga pagkakataon na lumipat-lipat kayo ng bahay, di ba? Opo. Oo, kayo ba nagpapa-housewarming, yung mga ganyan, may alam mo yon, yung mga pamahiin natin na may pasok muna ng bigas, may mga rosaryo diyan, ganyan. Katoliko ba kayo? Hindi po. Hindi. We're not Catholic Okay. po. Pero merong nagdadasal kayo kapag bagong lipat sa bahay. Sa mga nirerentahan po naming bahay, hindi po. Pero dito sa nabili ko pong bahay sa Malolos, Mm-mm. bago po ako lumipat dito, Oo. is pinapanalangin ko po muna sa pastor po namin. Mm-mm. Oo, yan. Kumbaga, positive energy. Oo, ang pumapasok. Sa mga bumibisita sa'yo, yan, Angel. 'Di ba? O, labas naman tayo dun sa mga nakikita mo lang. Sa mga bumibisita sa'yo, sa mga kakilala mo, sabi mo kasi nakakakita ka rin ng mga premonition. Anong bang klase ng mga premonition yun? Hindi ba mas nakakatakot yun? Ano ba to? Mga aksidente, mga hindi magagandang bagay lang ang nakikita mo, or meron din naman yung mga magagandang bagay na nakikita mo? Sinasabi mo ba to doon sa mga taong involved o magiging involved pa lang sana? Sana, opo. Actually, yung sa mga premonition visions po, this year lang siya nangyari. Mm. So, nakakakita po ako ng, bigla-bigla po kasi siya eh. Like, I was just working, tapos bigla-biglang may magpa-flash na meron pong babaeng sinasaksak. And hindi ko po sila kilala. Like, wala po talaga akong idea kung sino po sila. Like, hindi ko rin po ma-figure out if it's from the future or from the past. Kasi may mga visions po ako na nakikita na ang suot po nila is parang nakasayat, tapos may nakabarong. Then yung isa naman po nakapantalon, tapos nakahubad. Meron din naman po modern yung suot, like kung ano na po yung mga sinusuot natin ngayon. Mhm. So hindi ko po alam kung it's from the past or future po. Oo. Pero lahat po sila, puro babae na pinapatay. Mm-mm. It's either meron pong pinugutan ng ulo, meron Oo. pong sinaksak, Mm-mm. meron pong minasakar. Mm-mm. So, iba-iba po talaga yung nakikita ko. Mm-mm. And kinonsulta ko po yan sa pastor namin. Una sa Manila, nagpa-consult po ako kasi nga po, hindi na rin po talaga ako makatulog. Mm. Kasi sobrang dalas po niyang mangyari. Oo. And Saan lagi lugar na po yon siyang yung mga binabaga. nakikita mo, Angel? Saang lugar? May particular bang area? Sa bahay mo ba? Sa titigilan mo? O wala? Random? Random po eh. Most of the time, meron po ako sa bukid siya nangyari, liblib na lugar. Meron din naman po sa Manukan. Mhm. Tapos meron po, isa siyang apartment, kulay gray po and white yung apartment niya. Tapos may second floor. Tapos may babae po na humihingi ng tulong, sumisigaw. Tumatakbo siya pababa ng hagdanan ng apartment. Tapos hinahabol po siya ng lalaki. Tapos Okay. sinaksak po siya. Mm-mm. But I don't know kung saan pong area po iyon o kung sino po sila sa totoo lang. Mhm. Angel, sabi mo, kinonsulta mo, kinausap mo naman yung pastor ninyo, no, na, well, kung totoo ba at papaanong malabanan din. Andiyan ka ba, Angel? Opo. Ayun, nandito po. Kala ko nag-busy. Ayan. Kumbaga, kung paano malabanan yung ganitong klase, no, na dahil sabi mo nga, nakakaabala na rin sa'yo. Pero ikaw ba, sinubukan mo na rin, Angel, na kumonsulta sa psychologist, sa psychiatrist? Opo, actually, nasubukan ko na din po yun. Kaya lang, wala naman po silang nakitang ibang like reason kung bakit po ganun. Mm-mm. Aside po sa, meron po akong anxiety kasi may anxiety po ako eh. Pero yung, Maraming may anxiety ngayon. Taxpayer ka, di ba, Angel? Lahat ng taxpayer ngayon may anxiety. Oo. Yan naman ang totoo dyan. Basta wag mong isipin na ikaw lang ang nagko-contribute na nananakawan. Pare-parehas tayo. opo naman. Ayan. Pero Angel, ito no, bukod dyan, wala ka rin bang personal experience noon, nung bata ka, na para bang nasa loob lang kinikimkim mo, wala ka mapagsabihan?
Hindi mo Wala naman po. maisiwalat, wala naman. Mga pelikula na Opo. pinanonood mo, baka naman na-absorb mo na kasi may mga ganyan. 'Di ba minsan pagka ang hilig mo sa horror, ayan, matatakutin ka na, hindi ka na makapag-CR diyan. 'Di ba? May mga Opo, gano'n eh. Oh, hindi ba? hindi naman po. Hmm. Wala pong gano'n. Mm. Actually, kahit yung mga kapitbahay po namin, dun sa unang bahay namin nung bata po ako, Oh. alam po nila yung gift na meron ako kasi um, meron pong time noon na I think I was only 9 years old. Tas Mm. 3 po kasi kaming magkakapatid. And I was left alone together with my 2 siblings and yung grandmother ko po. Tapos ang nangyari noon is nagpi-picture-picture lang po kami sa loob ng kwarto. Mm. So una, dala-dalawa po, ganyan, kaming 3. Tas pinicturean kami ng lola ko solo-solo. Nung pinicturean po ako ng lola ko, Mm. yung ulo ko po is iba na po yung ulo ko, Oh. pero yung katawan ko. Papaanong may mukha o blurred? Opo. Ano? May mukha po and hanggang ngayon nakatatak po yun sa utak ko. Andiyan pa yung Kung ano picture? po yung itsura. Andiyan pa? Wala po kasi dinilit po yun ng lolo ko kasi ayaw niya na matakot kami. Pero Mm. nakita po yun ng mga kapitbahay namin. That's why they suggested na insenso po. Yun yung parang stick Mhm. po na kandila na yung insenso. Pinagganon po kami sa kwarto Mhm. and din po, pray yung bahay namin nung time po Yun. na yun. Kasi nga po, iba po talaga yung itsura niya. Like, hanggang ngayon, kaya ko po siyang i-drawing. Oh, Hindi po siya yung normal na shape ng Oo. mukha. Opo. So Angel, papaano ka nakakapagpatuloy ngayon sa buhay na yun nga, nakakita ka ng mga premonition, sabi mo nga from time to time, parang nandyan yung nagbabantay sa'yo. Sabi mo nga, kumbaga na-establish na natin yun, yung nagbabantay sa'yo, tinanggap mo na, sige, meron nagbabantay sa akin dito, dyan ka lang. 'Di ba? Wag lang Opo. yung sabi mo yung maitim, yung itim, yung black lady ba? Ah, Oo, kasi parang ang heavy nyo kasama. O naging mabigatan Opo. lahat ano. Pero ikaw, paano ka naman nakakapagpatunay? At kanino mo lang sinasabi yung mga bagay na ganito na nakikita mo na kakaiba? Kasi hindi lahat ay tatanggapin yung ganitong klase ng Yeah. mga kwento at experience. Opo. Actually, sa mga friends ko po, like yung closest friends ko and yung best friend ko, Mm-mm. sa kanya ko po laging sinasabi. Matatakotin din po kasi yung best friend ko. So sometimes, Oo. kung hindi sa kanya, sa family ko. Kasi sila mas aware po sila sa kung ano yung mga nakikita ko. Mm-mm. And, and kasi sila kahit sila na-experience po nila. Kasi even my family, like yung grandmother ko, meron din po siyang third eye. And also my grandfather had the same experience dun sa old house namin. So, aware po sila na may mga ganun po talagang mga, hindi ko po alam kung anong tatawag ko sa kanila bad spirits or demons. Mm-mm. Alam Pero mo aware ito, po sila na, meron lang reaksyon o mga comments yung iba nating mga basahin natin ha. Sabi ni Maria Lourdes Nercua, ano to? Dati meron akong nabasa. Ito sa comics niya lang daw nabasa ha. Yung mga may third eye kasi minsan malakas din yung imagination natin. Huwag kang matakot, Angel, kasi mahal tayo ng Diyos kesa sa mga spirit na yan. Yung mga spirit na yan, yan yung mga anghel na itinapon dito sa lupa para linlangin tayo na mga tao. Yan, nabasa niya lang naman yon. Ayan, sabi niya, Emma Villamor, multo, ano to? Kailangan magdasal ka palagi, ma'am. Yan. Sabi naman ni Gail Enriquez, magdasal palagi para hindi lapitan ng mga nilalang. Yun. At nasan pa? May, ayan, ipasara yung third eye niya. Kuya Poy. Sabi mo, pinasara na ng lola mo noon. Hindi na ba kayo nag-attempt na ipasara ulit ngayon? hindi na po. Hindi na. So, paano? Yayakapin mo na lang yan. Wala. Pero actually, doon nga po sa psychic medium na nakausap ko po. Kaya lang po kasi ang gusto po ng psychic medium is i-embrace ko pa and aralin ko pa po kung paano. Kasi nakakarinig din po ako So, naririnig ko po na nagsasalita sila and umiiyak. So, tinanong ko po kung anong ibig sabihin po kasi hindi ko sila maintindihan. Okay. Ang gusto niya po is i-embrace ko po yun. Angel, ikaw ba may pamilya na? Wala po.
Oo, wala pa. Single pa? Opo. Oo. Nagka-boyfriend ka na ba? Never pa po. O, yun. Ayaw mo magka-boyfriend? O Hindi pa po pinakaloob. hindi pa ikinakalaw. Pero kung meron naman manliligaw, kasi, alam mo, mas nakakatakot yun. Oo, kapag ka ikaw ay, kapag ka nag-boyfriend ka na. Oo, para ma-divert ka lang. Balitaan mo kami pagka in a relationship ka na. Para hindi, ibig sabihin lang naman, baka maiba na rin yung focus mo. Hopefully, 'di ba? Hopefully. O, Opo. baka sinasamahan ka nga ng ganitong mga spirito dahil nag-iisa ka palagi, 'di ba? At ikaw rin, feeling mo nag-iisa ka, sinasamahan ka. Pero kung meron ka na makakatuwang, meron ka makakasama, baka naman mag-iba rin ang direksyon ng mga nakikita natin. At baka yung premonition o yung pangitain na makita mo ay yung magandang future para sa'yo. Angel, maraming salamat ha sa pag-share mo Opo. nitong experiences mo dito sa programa natin na Heart to Heart dito sa True FM. Alam ko na hindi madali, alam ko na sabi ko nga sa'yo kanina, no? At alam mo rin naman na yung iba tatawanan, yung iba babaliwalain yan kasi hindi Opo. nila nararanasan eh. 'Di ba? Pero ikaw na nakakaranas nito, sinasabi ko lang yung naranasan ko. Bahala kayo kung maniwala Opo. kayo. But then again, Opo. maraming salamat sa iyo, Angel. Thank you so much din po, Ate Mm. Jetboy. Yan, at sana nga maging mas normal na ang pagpapatuloy mo no sa buhay, Angel. Okay? Opo. Yan. Thank you so much po. Mm-mm. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.